Ate Desiree, Ate Yansay, Ate Maria Allens, Ate Janice Giselle, Ate Maria Clopi, Pastora Mayra, Ate Carmela, Pastora Murcia, Ate Clifford, Ate Erna Langarica, Pastora Emily, Ate Joby, Kuya Paul Garcia, Ate Jonet, Pastor Tony, si Abig, Ate Raquel, Pamela, silang Sharon, welcome, Pastora Ranyas, Pastora Badet, Nanay Nini, Ate Amina, Ate Flor Marie, Ate Joyce, Pamela Joyce, ayun, welcome po sa inyong lahat. So ngayon po ay dadako na po tayo sa ating Words of God, no? Itong ating kapatid, matagal ko na po itong kilala sa kabilang platform. Ayan, ngayon ay nasa Dubai na po siya, no? So, isang taon po siya nawala. Ayan. Ngayon, kaya bumalik. Okay. So, hindi ko na dalhin, no? Ito pong ating kapatid, may 4 na anak, maganda, masipag, at ano po siya, no? Masunurin. So, isa lang po ang kanyang asawa. Okay? Walang iba. Ang ating mahal na kapatid, si Langga Abig. Langga Abig, sa'yo na po ang microphone. Amen. Malinaw po ba? Buksan mo na yung camera mo muna para makita nila yung bagong pasok. Ayan. Di po Langga. Ayan. Di ba maganda? Ayan. Say hi. Say hello. Mag-up muna po ako. Ayan eh. Mag-up muna po ako kaya rin para naka-focus tayo sa sa word. Amen. Sige po. Amen. So magpagpalang araw po sa atin mga kapatid. And glory to God sa buhay natin. 1 week na naman yung nagdaan, no? January, first week ito. So napakabuti ng Diyos sa atin bawat araw. Hallelujah. So, let's give praise to the goodness of God sa nagdaan na taon. Hallelujah. Pwede po ba natin bigyan ng malakas na palakpak yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay? Amen, di ba? Hindi late, hindi huli na palakpakan natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Sa ngayon, isang bagong taon na naman na tayo papatnubayan ng Panginoon. So, napakabuti po ng Diyos sa buhay natin. And every time na nakakapakinig po tayo ng Word of God, ito po isang pagpapala sa bawat isa na nakaririnig, di ba po? And naniniwala po ako na ang salita ng Diyos ay nagmumula sa pakikinig, di ba po? Yung faith daw po natin is nag-i-start yan sa pakikinig ng kanyang salita. Kaya salamat sa Diyos na pinagkalooban tayo ng pandinig at nawa sa oras na to, hayaan natin na ang Panginoon ang pumasok sa ating pontenga patungo sa ating isip at maitimo ito sa puso ng bawat isa. Yung salita na maipahahayag niya sa araw na ito. And let God's Spirit pour into our lives. So, papurihan po natin yung Panginoon sa gabi na ito sa Pilipinas. So before we start po, I will read our topic verse. Mula po sa Juan chapter 4, 23 hanggang 24. Ito po yung sinasabi. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos sa Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay siyang dapat sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. So, hallelujah, purihin po ang Diyos sa Kanyang mga salita. And before we start po, let us bow our heads, mga kapatid, as we pray to our living God. So, Heavenly Father, pinupuri ka po namin sa hapon na ito. Ikaw ang Diyos na mabuti at di nagbabago, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa taon na dumaan na sinamahan mo kami. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan, sa kasakitan, sa kagalingan, Panginoon, sa kakulangan man, sa pagpapala.
sa lahat ng panahon na natili ang iyong katapatan sa amin, sa bawat isa po sa amin na nanalig sa iyo. Lord, patawarin mo kami kung kami po ay mayroong kahinaan, kung nagiging marumi yung aming mga kaisipan sa mga mali naming nagagawa, at sa mga panahon na nasasaktan po namin ang iyong damdamin. Lord, patuloy mo igawad sa amin ang iyong kahabagan. And sa hapon na ito, Panginoon, anuman po yung gawa ng kaaway, huwag mo pong pahintulutan na makakilos in the mighty name of Jesus. Maging sa amin pong cellphone at sa amin pong mga signal. Huwag nawa makakilos ang kaaway, Lord. Patuloy mo po nawa kaming samahan sa lahat ng aming gawain ngayong hapon. And nawa po maging kaluguran mo po ang lahat na aming pong gagawin sa gabing ito. Ano man po yung ipahayag na aking mga labi, Panginoon, ikaw ang siyang manguna. Hindi ang aking opinyon o ang aking pagkaunawa, kundi ang iyong salita lamang at ang iyong katotohanan ang aking maipahayag sa hapon na ito. Salamat, Panginoon. Buksan mo po nawa ang puso't isipan ng bawat isa sa amin. Ikaw siyang mapapurihan, ikaw ang siyang madakila magpakilanman. Sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. So ito nga po yung topic verse natin mga kapatid sa John 4:23 hanggang 24. Yung sinasabi po ng Panginoon, subalit darating ang panahon at ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba-sama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat yan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. So, ang tinitle ko po sa topic natin ngayon ay True Worship That Pleases God. So, sa talata po ng John, chapter 4, i-recap ko lang po yung mismong context nung kung bakit ito nabanggit ng Panginoon is between the conversation between Jesus Samaritan woman. Dahil sa panahon po na ito mga kapatid, yung mga Hudyo na nagsisimba sa templo, kung saan nandoon yung mga pinuno ng simbahan, mga Pariseo, Iskriba, mga Saduceo, hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa lahi ng Samaritan. And nag-send po ako dyan ng mapa. Nag-send po ako dyan sa GC ng mapa kung saan yung ruta ng Panginoon from Judea to Galilee. And dun po sa mapa makikita natin na nasa pagitan po ng Judea and Galilee yung Samaria. But in the traditional route na tinatahak po ng mga Hudyo, imbis na dumaan sila dun sa Samaria, ginagawa nila, lumilihis sila ng daan. And meron pong ruta kung saan kailangan nilang sumakay ng bangka gamit po yung Ilog Jordan para po magtungo sa Galilee. Dahil naniniwala po yung mga Hudyo na hindi sila pwedeng makihalubilo, makisama sa mga Samaritan. Dahil ito po yung mga Samaritan people, sila po yung mixed generation of Jews and Gentile. Hindi po sila purong Hudyo. Bagamat sila po ay may lahing Hudyo, hindi po sila kinikilala ng mga Jewish people o Jewish nation. At kapag hindi po Hudyo, hindi po sila dito pwedeng makisama. Ayon po sa kanila pong kautusan. Ayon po sa kanilang tradisyon. And yet, etong si Jesus, sabi po dun sa talata, siya po ay dumaan dun sa Samaria. Hindi po ito normal mga kapatid para sa isang Hudyo na dumaan sa Samaria. Kasi nga, yun nga yung kanilang tradisyon. Hindi talaga sila nakikihalubilo sa mga Samaritan. And yet, itong si Jesus, dumaan nga sa Samaria at nakipag-usap pa sa babaeng Samaritana. Hindi lang siya dumaan, nakipag-usap pa siya. To think na hindi ina-acknowledge sa panahon na yun, yung mga babae. Hindi nila kinikilala yung status ng isang babae, mga kapatid, nung panahon na yun. At alam niyo po, ang mga babae noon, pwede lang po sila makipag-usap sa magulang nila, o kaya sa asawa nila, o kaya sa kanilang anak. Pero itong si Jesus, he go to Samaria intentionally to meet this Samaritan woman. And ang sabi pa po doon, sa katirikan ng katanghaliang tapat, nung time na yon, nagpunta po ang Panginoon doon, katanghaliang tapat. Alam niyo pa itong pong chapter 4 ng John, madami po ditong topic na pwedeng gawin. Pero ito po yung nilid sa akin ngayong umaga, yung how to
how to be a true worshiper of God. Madami pong pwedeng i-topic dito sa buhay po ng conversation between Samaritan woman and Jesus, kasi sobrang haba po ng conversation nila dito. Pero ito nga po yung nilid ng Panginoon na mapag-aralan natin ngayong hapon. At yun nga po, at dahil hindi po nakasasamba yung mga Samaritan person, nationality, sa Temple of Jerusalem, sila po ay nag-build ng altar sa bundok. At doon sila sumasamba sa Diyos. At dahil po nahaluan itong mga Samaritano na ito ng ibang paniniwala, ibang tradisyon, at sa kakulangan sa pagkaunawa sa banal na kasulatan, dahil po ang kanilang aklat na binabasa lamang 5 books of Moses, from Genesis to Deuteronomy. Kung sa atin po sa Old Testament, from Genesis to Malachi, ang Old Testament, dito po sa mga Samaritan people, 5 books lamang po yung alam nila. Hindi po nila alam ang tungkol sa mga hula nila Propeta Isaiah, Propeta Mika sa pagdating ng Panginoon, o sa pagdating ng tunay na Mesiya na ipinangako ng Diyos. Ang alam lamang po nila, yung sinasabi po sa Deuteronomy, na may propeta pong dadating na katulad ni Moises. So ito pong mga Samaritan people, kulang sila sa kaalaman patungkol sa ating Panginoon. And yet, sumasamba pa po sila sa iba-ibang mga Diyos. Hindi po nila kilala yung tunay na Diyos. Kaya nga po siya sabi ng Panginoon, kung babasahin po natin, sa John 4:19-20, sinabi ng babae, Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta. Verse 20, dito sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Pero sabi ng Panginoon, sa chapter 4, verse 21-23, sinabi ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang iyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Verse 23, subalit dumarating ang panahon at ngayon na nga na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. So ito nga po, makikita po natin sa verse 19 na ang iniisip po ng babae nitong Samaritan woman is propeta po ang Panginoon. Wala po silang idea about Messiah dun sa pinangako ng Panginoon and about sa mga hula po nila Isaiah, nila Mika, na iba pong mga propeta about sa pagdating po ng Panginoon. Pero ito pong si Jesus, ikinarek po niya yung pong maling pagkaunawa nito pong babae. At sabi po ng Panginoon, hindi lang doon sa Jerusalem ka pwedeng sumamba sa Ama, hindi lang din sa bundok na ito. Ang sinasabi po ng Panginoon, darating ang Panginoon na hindi na nakatukoy lang sa isang specific na location. Hindi lang nalilimitahan sa isang specific na location ang pagsamba. Sa panahon po natin ngayon, maraming mga relihiyosong tao yung nagtutungo sa simbahan, di ba po? Upang sumamba sa Diyos. At karamihan naniniwala na yung araw at oras limitado lang sa araw ng linggo. O ngayon po, Sunday po ngayon, di ba po? And karamihan naniniwala sila na pwede kang mag-church tuwing Sunday. O nakapag-church ka or nakasamba ka pag pumasok ka sa loob ng simbahan. Halimbawa, pumasok ako sa church. We think pagsamba na yun. O nag-ika po ako. We think na pagsamba na yun. O kasali ako sa ministry. And kasali ako sa praise and worship, pagsamba na yun. Or nakapag-i-speaking in tongues ako at may gifts ako, pagsamba na yun. Pero ano nga ba yung tunay na pagsamba na hinahanap ng Diyos sa bawat isa po sa atin na naririto?
Una pong tanong dun sa conversation between po dun kay Jesus at dun sa Samaritan woman, yung lugar ng pagsamba. A place of worship. Ano nga ba yung tamang lugar na kung saan ka pwedeng sumamba? Sinasabi po sa Biblia ng Panginoon, walang building, walang templo, walang bundok na binabanggit upang tayo makasamba ng hayagan sa Panginoon. Walang specific location. It's not the external. Kaya nga kung atin pong matatandaan, yung Panginoon kapag sinasabihan yung mga pinuno na nandun sa templo, yung mga Pharisee, Sadducees, mga scribes, anong tawag sa kanila ng Panginoon? Hypocrites. Sapagkat sila po ay sumasamba outwardly, panlabas lang. But yung inside, yung panloob, the lifestyle ay hindi nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. It's not about where you worship. Kaya sabi ng Panginoon, it's about what's the inside, how you worship. Ang mga pinuno na ito na nasa Jerusalem nga, di ba, to think, sabi po nung Samaritan woman, ay ang mga Hudyo nakasasamba sila sa Diyos doon sa Jerusalem, doon sa templo. And siguro ang pakiramdam po nitong Samaritan woman, yung 100% ng pagsamba magagawa mo lang pag nandun ka sa templo. Pero kinorek siya ng Panginoon na hindi lamang sa templo o sa bundok ka maaaring sumamba. Na akala po ng mga pinuno noon na kapag nandun ka sa loob ng templo, ikaw ay banal, ikaw ay nalulugod na sa iyo yung Panginoon. Ngunit sabi nga, ang Panginoon ang nakatatalos ng ating puso. And nakalulungkot, yung kanilang puso ay hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Kaya alam niyo po mga kapatid, napakadelikado para sa isang sumasamba na maging pakitang tao lang. Because God knows our heart. Sabi ng Panginoon sa mga Pariseyo, sinasabi ninyo na sumasamba at naglilingkod kayo sa Panginoon, pero ang totoo, malayo kayo sa Panginoon. Kaya kahit present ka sa buong taon sa attendance mo sa church, it is not necessarily mean na ang pagsamba mo ay tama. Bagamat ito ay napakahalaga mga kapatid, yung attendance natin ay napakahalaga. Kaya nga ang pagsamba pala na hinahanap sa atin ng Panginoon, wala yan sa lugar mga kapatid. But don't get me wrong mga kapatid, na hindi ko sinasabi na huwag na tayo umatinda church. So eto pa, papaliwanag ko. Kasi may ilan na sinasabi, may ilan na hindi nag-church. Ito yung kanilang katuwiran. Hindi ko na kailangan magbasa ng Bible. Hindi na ako nagsisimba kasi alam naman ng Diyos yung puso ko. Nagdadasal naman ako. Ito yung decision ko. Sa amin na lang yun ng Lord, kami na lang yun nagkakaintindihan, kundi ako umattend. Di ba ganyan po yung karaniwan na sinasabi ng mga mabababaw na mga ang pananampalataya o pagkakilala sa Diyos. At ang lagi nilang katuwiran kung bakit hindi sila umattend sa church. Sabi nila, siya naman yung nakakaalam ng puso ng bawat isa. Yung mga ganitong pananalita mga kapatid, para bang sinasabi natin na ay hindi ako naniniwala sa salita ng Diyos. Meron akong sariling paglilingkod at sarili ko ang susundin ko. Walang basagan ng trip. Yan po yung kanilang mababaw na opinion o parang gina-justify nila yung kanilang ginagawa. At parang yung gusto nila iparating ay wag mo akong pakialaman. Ganyan. At basta nananalangin daw po sila, sapat na yon. Yun po yung kanilang pananaw. Totoo naman po talaga na God knows our heart. Ngunit ang tanong, kilala ba natin yung puso natin? Do we know our hearts? At sabi nga po sa sulat, sinasabi po, wag mong dayain ang iyong puso. Wag kang padaya sa iyong puso. Sabi po sa Jeremiah 17, verse 9 to 10a, sino ang makauunawa sa puso ng tao?
Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Verse 10, akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Kaya nga hindi tayo dapat dumipende lang sa ating nararamdaman, mga kapatid. Dahil pwede po tayo nitong madaya. Amen po ba? Kaya napakahalaga na maunawaan ano ba ang ibig sabihin ng pagsamba. Ano yung ibig sabihin ng Panginoon sa tunay na pagsamba? Sabi po, to worship is to show a lot of love and adoration for something. To show reverence and adoration. Sa Greek word po, sinasabi po, proskuneo, means a reverent submission that encompasses both an outward physical posture and an internal attitude of the heart. It's a total submission and dependency to a high authority. To give respect willfully, to give high adoration. Ibig pong sabihin, yung pong panlabas na nangyayari sa'yo, nagsisimula yan sa loob. It starts from the inside and it goes on the outward. Nagsisimula sa loob at nakikita sa ating pong panlabas. Na ang ibig sabihin po pala, yung pagsamba, hindi lang po yan tungkol sa kung magaling kang umawit, o kung gaano kagaling mag-praise, o kung gaano ka-active sa church, at kung gaano kalaking mag-tithes. Amen po ba, mga kapatid? It is to give respect willfully and a dependency to a high authority, total submission. Nang ibig sabihin ng pagsamba, pagbibigay ng respeto at pagpapasakop sa otoridad ng Diyos sa ating buhay. Pagpapasakop sa Kanya bilang Panginoon. Sa madaling salita, mga kapatid, worship is obedience to Jesus Christ. It's obedience. Mga kapatid, mapapakita po natin yung pagpapasakop natin sa Diyos kung sinusunod natin at tinutupad ang kanyang mga salita. Paano mo matutupad yung salita ng Diyos kung ayaw mo magbasa ng Biblia? Ayaw mong aralin yung kanyang salita, sasabihin mo, kabisado ko na yung Bible. Wow! Amen po ba? Sinasabi po, kailangan po nating dilidilihin ang kanyang salita araw at gabi upang matupad natin ang nakasulat doon. Sa panahon po natin ngayon, si Jesus ay tinatawag nating Panginoon. Amen po ba? We call Jesus our Lord. Meaning to say, we know that He is the high authority for us. Siya ay yung pinakamataas na otoridad na dapat po nating sundin. Hindi ang simbahan ang otoridad. Hindi ang pastor. Hindi yung ating sariling opinion ang high authority, mga kapatid. At hindi din yung ating pong mga plano ang otoridad, kundi yung sinasabi ng Diyos sa kanyang kasulatan. Dahil kung nais mong tunay na sumamba sa Diyos, dapat nating kilalanin na siya ang otoridad. At makikita po natin sa banal na kasulatan ang mga panuntunan na dapat tayo ay magpasakop sa otoridad ng Diyos upang tayo ay tunay na makapagbigay ng nararapat na pagsamba sa Kanya. Kaya napakahigpit po na tinatagubilin sa atin ng mga pastor natin, di ba po? Sinasabi po nila, yung Bible, yan po yung ultimate authority na dapat po nating sinusunod. Dahil ang full authority ay ang salita ng Diyos at hindi natin ito lang makikita at mababasa. Ito ay dapat natin pong isapamuhay. Hindi lang binasa mo yung verse. Amen po ba? Sinasabi po, dapat mo itong isapamuhay. Because obedience is the true worship to God. The Holy Scripture, ang Biblia po, is the soul, ang nag-iisang otoridad in our way of living as a Christian para po tayo makapamuhay bilang isang mga tagasunod ng Panginoon. Ito pong sinasabi po sa kasulatan. Hindi po yung anong denomination yung kinabibilangan mo. Alam niyo po, nakakalungkot,
Yung iba nagdidebate. Kasi sila daw po ay Baptist, yung iba naman po Methodist, nagtatalo-talo sila. Pero kung susumahin po mga kapatid, hindi naman yung denomination, yung authority na dapat po natin sinusunod, kundi yung authority ng Panginoon. Amen po ba? Ngayon po, paano mo masasabi na ikaw nga ay isang true worshipper ng Panginoon? Ito po yung sinasabi ng Panginoon sa John. Ulitin ko pong basahin yung John 4:23-24. Sabi po ng Panginoon, subalit dumarating ang panahon at ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sabi po sa verse 23, may uri ng pagsamba na ninanais po yung Ama sa bawat isa na sumasamba sa Kanya. At ito po ay magaganap pag ikaw ay sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ano po yung ibig sabihin nito na sumamba sa Espiritu at sa katotohanan? Sa panahon po natin ngayon, maraming tao na ang iniisip nga, di ba, tuwing Sunday lang ikaw pwedeng mag-worship. O kapag umattend ka nga ay worship na yun. Pero ang sinasabi ng Biblia ay hindi ganon. Sinasabi po, kaya ho tayo nandito sa simbahan o kung bakit nandito tayo sa platform na ito. Unang-una, yun po yung sinasabi ng Bible. At sinusunod po natin yung sinasabi ng Bible na magkatipon. Amen po ba? At pag sinunod mo yung sinasabi ng Biblia, doon pa lang natin masasabi na tunay nga na sinasamba mo ang Diyos. May pagsunod, mga kapatid. At sino po sa atin yung mag-a-agree na pwede ho tayo umattend pero di mo naman talaga sinasamba yung Diyos? Nandun ka lang. Di ba nakaupo ka doon? Parang zombie. Amen po ba? Patay na buhay. Amen po ba? Halimbawa ko po yung sarili ko nung ako po ay Roman Catholic pa at ako'y baguhan pa lang po na ako po'y baguhan pa lamang po na mananampalataya ng Panginoon. Alam niyo po, ako po, andun ako sa church o sa simbahan. Pag uwi, ganun pa rin. Simba, uwi. Simba, uwi. Tawag ko na nga po sa sarili ko, Zimbabwe. Kasi simba, uwi. Amen po ba? Walang pagbabago. Ganun po noon ang aking kaisipan at pagkaunawa sa pagsamba. Yung bang, pag umattend ka, sumamba ka na nun, nagsimba ka na nun. Tatanungin ako ng nanay ko, nagsimba ka ba? Opo, nagsimba ako. Ang tanong, ano yung nabago sa buhay mo? Pero salamat po sa Diyos, dahil may ginawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin na nandito. Diba? Na dati yung nakasanayan nating tradisyon, yun yung akala nating okay o nakabibigay ng kaluguran sa Diyos. Pero hindi po pala. Ngayon, ang tanong, paano tayo makasasamba sa Espiritu at katotohanan? Ako pa naniniwala ko mga kapatid, no one can truly worship God unless you are born again. Amen po ba? Hanggat hindi ka naboborn again mga kapatid, hindi mo mararanasan yung tunay na pagsamba, hindi magaganap sa buhay mo yung tunay na pagsamba. Ang mga hindi mga tunay na mananampalataya, they can never truly worship God. Truly worship God, mga kapatid. Unless hindi mo makita yung pangangailangan mo sa Diyos. Na nagiging dahilan upang makita mo yung kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos sa buhay mo kung paano kanya binago. Pag binago ka ng Panginoon, doon mo palang mararanasan yung tunay na pagsamba, mga kapatid. Yung buhay mo na binago, yung puso at kaisipan, maging yung pananaw mo na binago ng Diyos. Amen po ba? If you truly encounter Jesus, doon palang mabubuksan ang iyong puso at isipan sa katotohanan ng Diyos. Na tunay na may Diyos, na dapat tayong sambahin. Amen po ba? Yung hindi mo na tinuturing yung gawain para sa Diyos na seremonya lang. Hindi lang isang palamuti o isang pakitang tao lamang para sabihin na ikay banal, kaya ka sumasamba, o kaya ka nagpupunta sa church,
o dahil ito isang obligasyon lang. Bagkus po mga kapatid, ito yung pagsamba na ginagawa sapagkat ito yung nag-uumapaw na kagalakan sa puso mo. Dumadaloy sa buo mong pagkatao na nakikita mo lang yung kabutihan ng Diyos kahit ano yung sitwasyon. Amen po ba? At dahil sa nag-uumapaw na pasalamat na yun, ito yung bumubukal sa puso mo kung paano ka nabago. Amen? Patuloy na binabago ng Diyos. Sabi nga po na ipakikita ito outwardly, from the inside, ito yung bumubukal patungo sa labas. Mula sa puso mo mga kapatid, kung bakit ka nakaaawit ng papuri, kung bakit ka nakapagbibigay sa Panginoon, kung bakit hindi ka napapagod magpahayag ng kanyang salita, ay dahil sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? And that is what worship that pleases God. The true worship is not about us anymore. Hindi ito tungkol sa atin mga kapatid. Amen po ba? Yung worship, hindi na ito yung tungkol sa atin. It is about God alone. Amen po ba? Nais ko po magbigay ng awitin sa Panginoon ngayong hapon na ito. Sabi po sa awitin, for you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Hallelujah. So, sino po yung nais po sumabay sa awit? Pwede po kayong sumabay. Hallelujah. You are the peace that guides my heart, my help in times of need. Hallelujah, Lord. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find release. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We worship you, God, by giving our wholeness. But we worship sa ating sariling kaparaanan, mga kapatid. Hindi. Kundi sa kaparaan na sinasabi ng Biblia. At tayo po ay dapat sumamba sa katuwiran na ayon sa kanyang kalooban. Hindi po yun sa ating mga kaparaanan, mga kapatid. And alam niyo po, meron pong nangyari sa buhay po ni Haring Saul. Noon pong siya po ay hindi sumunod sa kalooban po ng Diyos. Sabi po sa 1 Samuel 15:22, sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa sa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa haing tabaan ng tupa. Ano yun po mga kapatid? Obedience to God is better than sacrifice. Kahit gaano pa ang ipagkaloob mo sa Diyos, kung ang motibo ng puso mo ay marumi at nalalabag ang panuntunan niya, hindi mo tinutupad yung kalooban niya, alam niyo po mga kapatid, baliwala. Kung akala po natin
mababayaran natin yung kabutihan ng Diyos. Hindi po mga kapatid. Tayo po ay sumasamba upang magbalik ng pasasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Yung atin pong mga ibinibigay, mga kapatid, hindi ito bayad sa kabutihan ng Diyos, kundi ito po ay pasasalamat natin sa pamamagitan ng ating pong pagsamba sa Kanya, kung gaano siya kabuti. Alam niyo po mga kapatid, na-realize ko po kahit gaano kagarbo yung gawain natin para sa Panginoon, kung hindi naman ito nakaayon sa kanyang kalooban, it's useless. Useless po mga kapatid. Kaya ang paalala po sa atin ni Apostol Pablo, sabi po niya sa Roma 12:1-2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang maputi at kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Nawa po yung buhay po natin na ito, mga kapatid, ay maging buhay na handog para sa kanyang harapan, na kung paano niya tayo binago. Nawa makita po ng bawat tao na makakakita sa atin, mga kapatid, yung kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos na nananahan po sa bawat isa sa atin. Hindi na tayo yung makikita, kundi yung kabutihan ng Diyos na siyang nangyayari po sa buhay natin. Ano man yung pagsubok na ating pinagdadaanan in every season. Kaya sabi po, patuloy nating papurihan, patuloy natin pong pasalamatan ng Diyos. Nasaan ka man, di ba po, patuloy ka magpuri sa Kanya. Higit pa po yung pag-ibig niya na ibinigay sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya nga karapat dapat siyang papurihan, magpakilanman. At may dalawang mahalagang utos po ang Diyos para sa atin. Yung iniwan sa atin ni Jesus nung kinakausap niya po yung mga disciple. Sabi po, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo at buong lakas mo. At ito naman po yung pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Sabi po ng Panginoon. True worship is expressed through obedience to God. Yung tunay na pagsamba daw po ay naipahayag natin sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, bago po ako magtapos, mga kapatid, nais ko pong hingin ang inyong oras upang tayo po'y manalangin. Let us all pray po. Heavenly Father, salamat sa iyong paalala sa bawat isa sa amin. Sa kung paano ang uri ng pagsamba na ninanais mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, na tunay nga na hindi nalilimitahan sa lugar kung saan man kami narito upang kami malayang makapagpahayag ng pagsamba sa iyo. Wala din sa kung gaano kami kahusay umawit. Wala din po sa kung gaano kami magbigay. Wala din po sa kung gaano kami kahusay mag-preach ng iyong salita. Bagkus ito ay sa kung paano kami nagpapasakop at sumusunod sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon. Patuloy mo kaming ituwid, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay na patuloy mo kaming binabago upang lalo kami lumago, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga tuyong dahon na nililinis mo sa amin, sa mga patay na sanga na inaalis mo sa amin, kung kaya di kami nakapagbibigay ng pinakadabes na pagsamba, Panginoon. Sa gabi na ito, Panginoon, hindi lamang po namin basta nawa mapakinggan ito, kundi maisapamuhay namin sa bawat isang kapatid na narito, Panginoon. Lord, patawarin mo kami kung patuloy na kami nakagagawa ng hindi nakalulugod sa iyong kalooban, Panginoon. Dadalangin namin na patuloy na linisin mo kami ng iyong banal na dugo. Huwag mo kami hayaan na mawalay sa iyo, Panginoon. Lord, karapat dapat ka sa lahat ng papuri, karapat dapat ka, Panginoon, sa lahat ng uri ng pagsamba, Panginoon, sapagkat ikay nag-iisa sa aming buhay.
Sa iyo ang kapurihan, Panginoon, magpakailanman. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.